po sa, ano na ba? Oh, At sa aming pag-iikot po dito sa Fort Santiago ay nakilala po namin si Kuya Givero. Siya po ang magpapakilala po at magsasalaysay pa po ng iba pa pong nangyari dito sa Dons. tara po, libot po tayo sa Don. Tanan. Wag ako. Yan. Yan. Tapos to yung story niya. O, tapos sa likod ka, atras ka, tirahin mo yung Don Jones. Yun. Atras ka. Atras ka, sige. Sige, atras pa. Tirahin mo ko. Welcome to Don Jones. Ang Don Jones ay isang imbakan, mga baril at bala nung panahon na nga po nung World War II nung sinakop tayo dito ng Japanese. And then, pagkatapos po, inilipat po nila yun sa Santa Barbara, yung mga baril at bala nila. And then, yung time na yun, nung sinakop tayo, yung mga militaring Pilipino ay dinadakip nila at tinutorture at inilalagay dito sa loob. Pasukin po natin ang Don Jones. Before going inside, watch your head. Oh. Watch your head. Oh, ano? Paulit-ulit. Yan. Ano naman po dito, Kuya? Nila ay binabagsak yung mga pagkain, kung saan dito po na kumukuha yung mga preso natin, ang mga Pilipino na naglaban sa kanila nung time na yun. At saka nung time na yun, hirap na hirap sila at nagsulat sila gamit yung kanilang mga dugo at sisulat nila sa gilid ng mga pader. Sa galit nila sa mga food dahil dinakip sila. Meron pa po bang bakas dito ng dugo, Kuya? Sa ngayon, wala na kasi nirenovate na ito na ating mga engineer. Pakabukas lang din kasi nung ito at binuksan po ni Cesar Montano, siya po yung author dito nung nagbukas. Kasi siya yung naglalap na Rizal nung time na yun sa pelikula. And then, pakabukas lang ito noong April 17, 2017. Tingnan niyo po, napakaganda na po. Pero po hindi po talaga ito. Ang time na yun, nung dinakap sila yung mga Pilipinong military, nagutom po sila, wala silang magawa, kaya kinukulong sila ng time dito. And then, nagkakasakit sila, namatay sila dahil sa high tide ng tubig sa Pasig River. Kahit po nag-high tide, dito pa rin po sila. Magkano Namatay yun? na po sila. Pagkatapos po, sabi po ng researcher, 600 daw na mga bones ang nakita dito sa loob. And then, doon po inilipat sa cruise, yung mga bones na yun. Dati po may mga reyas ito, ngayon wala na po, ginawa na po, may ilaw na po, and then naging pasyalan na. Rehas-rehas po ito. So, hindi po siya lagusan talaga. Hindi po. Ito po yung sample ng high tide po na sinasabi ko na kung saan nag-high tide pa rin. Ito po. Yan. Bumabasa po siya ng 12 o'clock in the noon. Dito po yung exit. Kita po tayo. Hindi wow. Try ko. Ginaid lang po kami. Isa pa daw iko ng mga mayan. Pupunta po tayo kung saan na inilibing yung 600 na mga bones na nakita dito sa loob ng Don Jones. Ito po. Doon na yun sa cross. Ganyan na siya. Saan naman po tayo pupunta? Diyan po talaga pinagkasa na sa pangbuto. Ano natagpuan sa ano? Ayoko.
yun nga po, ito po yung story na tumatak po sa bawat Pilipino na 600 na Pilipino pong namatay dahil po na dinakip nga po sila nung Japanese. At dito po inilibing yung mga buto nila. Actually po, bali 1,200 po lahat kasi po yung mga bones na iba galing po ito sa Santa Barbara. Philippines and American po yung nilibing dito, kaya dalawa po sila. Yan po yung story ng Don Jules. Maraming salamat kuya sa pagbabahagi ng iyong kaalaman sa Don Jules at mas natuklasan po namin kung ano pa po ba yung kasaysayan sa ulitin po. Thank you po. God bless po. Thank you, guys.